Isang low pressure area o sama ng panahon ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, malaki raw ang tsansang makaranas muli ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Problema naman ito para sa mga taga-Pangasinan na hindi pa rin nakababangon sa epekto ng nagdaang sama ng panahon. May report si Ruth Cabal. Gamit ang lubid, nagtulong-tulong ang mga miyembro ng Emergency Rescue Team at ilang volunteer sa pagsagip sa isang pamilyang stranded sa gitna ng rumaragasang ilog sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa pamilya, bigla raw tumaas ang tubig sa ilog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ligtas naman ang lahat ng miyembro ng pamilya matapos silang masagip sa loob ng 2 oras. Wala ring nasugatan sa lahat ng nakatira sa bahay na ito sa Suwal, Pangasinan matapos silang daanan ng ipo-ipo. Kwento ni Aling Josephine Linggo ng magbagsakan ng mga naglalakihang puno sa kanyang bakuran sa kasagsagan ng malakas na ulan. Yung parang tunog po ng malaking truck. Tapos dumaan dito sa may kwarto namin. Akala namin, ano lang yun, parang hangin lang. Pero hindi naman umaano yung yero, yung pala. Hangin lang na paalis-alis hanggang pumunta ng upo. Nasa 30 bahay ang nasira sa barangay Kamagsingalan. Sa bayan naman ng Bolinao, may mga naitalaring pagguho ng lupa dahil sa masamang panahon. Nananatili namang lubog sa baha ang 90% bukirin sa bayan ng Bani. Sa inisyal na ulat, lahat ng palaisdaan umapaw at wala nang napakinabangang bangus at hipon. Wala na dahil yung mga katawan lang namin na gusto namin may salbar dahil malaki talaga ang tubig. Wala na po, lumubog lahat yung mga tanim namin. Nung umapaw na ma'am, takbuhan na yung mga bangos, nakikita namin lundagan nung tubig na dito, lumulundag na. Magkano po ang nawala sa pamilya nyo dito sa palaisdaan nyo dito? May 100,000 siguro ma'am kami. Samantala, lampas tao pa rin ang baha sa bayan ng Kalasyaw. Kaya naman ang mga residente tanging sa mga balsa na lang umaasa para makalabas sa kanilang mga bahay. Ang ibang bahay sa gilid ng ilog, halos bubong na lang ang nakikita. Inilikas na sa Kalasyaw Training Center ang 54 na pamilya. Malalim po, tapos walang may giban. Kaya kami dito madamta na yung mga gripo na walang pag-iigiba Siksikan sa naturang evacuation center kaya ang ilan nagtiyaga na lang muna sa labas ng gusali at sa isang overpass. Siksikan, pati yung mga bata, siksikan lahat yun. Sira rin ang kisame ng evacuation center kaya tumutulo ito tuwing umuulan. Bigay kami ng relief. Ngayon, yung mga iba naman, may mga dala-dala pa. Siguro mamayang baka may ibibigay na uli kami. Umakyat naman sa 60 pamilya o mahigit 200 individual ang inilikas sa Dagupan City People's Astrodome. Naging kalbaryo para sa mga residente ang kawalan ng tubig. Kinahapunan na ayos din ang sumabog na tangke ng tubig. Samantala sa bayan ng Mangaldan, isang binatilyo ang namatay matapos tamaan ng leptospirosis. Ayon sa Provincial Health Office, 17 na ang kaso ng leptospirosis sa probinsya. Hindi pa man nakakabangon sa nagdaang sama ng panahon, mukhang kailangan na naman maging I am ready. Ayon sa Pag-asa, isang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 205 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes. At posible itong manatili sa par sa mga susunod na araw base sa wind map ng The Weather Company. Kaya sa Luzon bukas, posible ang hanggang katamtamang ulan sa Bicol Region sa maghapon at mahinang ulan naman sa Mimaropa Region. Sa hapon, uulanin na rin ang natitirang bahagi. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Buong Visayas naman ang may posibilidad ng pag-ulan mula umaga hanggang gabi. At ang western at eastern section ang makararanas ng hanggang katamtamang ulan. Habang sa Mindanao, hanggang katamtaman din ang ulang bubuhos sa ARMM, Caraga at northern section sa hapon. Ruth Cabal, GMA News.